Iniutos ng Pangulo ang pagbigkas at pag-awit sa bagong Pilipinas Pledge at Hymn sa mga pampublikong opisina at paaralan. Pero pagpunto ng isang senador, kailangan munang amyendahan ang batas tungkol sa flag ceremonies. Alamin natin ang boses mo sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa flag ceremony ng Presidential Communications Office ngayong umaga, dagdag na binigkas ang bagong Pilipinas Pledge. Sa flag raising ceremony ng Caloocan City Hall nga, narinig na rin ang awit ng bagong Pilipinas. Dagdag ang mga yan sa lupang hinirang at panatang makabayan. Alinsunod yan sa utos ng Memorandum Circular No. 52 ng Malacanang sa mga tanggapan ng national at local governments, pati public school at state colleges and universities. Ayos naman, mabuti naman kasi dadagdag lang naman, di naman mawawala yung dating ano eh. Okay lang po kasi kung ano yung patakaran, dapat naman sundin. Pero ano nga ba ang bagong Pilipinas? Bukang bibigyan ng Pangulo, natatakaan niya ng kanyang pamumuno na principled, accountable at dependable. Para raw sa puso ng mga Pinoy, nais ang Pangulo na awitin ang kanta at panatang nilikha para rito. Pero sounds familiar daw ito ayon sa Teachers Dignity Coalition. Ito isang paraan ng propaganda. This is more of serving the Marcos administration and hindi pa yung ating bansa. Wala tayong ganito in the past. Meron lamang tayong ganito po nung panahon ni President Marcos Sr. Sabi ng isang party list, sana'y ilaan na lang ng administrasyon ang oras para solusyonan ng mababang sahod, mahal na bilihin at kakulangan ng maayos sa trabaho. Kabilang din yan sa mga sentimento ng ilan nating kababayan. Mas marami pong problema na kailangan i-improve kesa dagdagan pa yung bagong Pilipinas, mas maganda pa yung may mga improvement. Mahaba na nga tapos habaan pa. Makakatulong kaya? Parang hindi, wala namang may tulong eh. Anong may tulong doon? Wala rin. Okay naman, but not necessary, pero okay. Ano ho kaya may tutulong doon sa tingin ninyo? Oh well, sabi nga nila to foster daw yung patriotism, baka sakali. Pero pagpunto ni Senador Coco Pimentel, may umiiral ng batas tungkol sa pambansang awit, panata at flag raising ceremonies. Kung dadagdagan, kailangan muna niyang amyendahan yan at hindi pwedeng iutos lang ng Memorandum Circular ng Pangulo. Maaaring may mga bagong ideya raw kasing nakapaloob dito at ang mandato para aprubahan ito ay nasa mga mambabatas na kinatawan ng mga mamamayan. Sabi rin ni Professor Rowy Daroy Morales ng University of the Philippines College of Law, may prosesong dapat pagdaanan ng anumang panata o awitin sa isang flag ceremony. Kung gagawing mandatory, ay baka kailangan ng batas. Kasi kailangan dumaan din sa isang proseso yung laman nung kakantahin. Patuloy namin kinukuha ang panig ng Malacanang. Sabi naman ng Civil Service Commission, huwag munang husgahan at walang masamang nakasaad sa awit at panata ng bagong Pilipinas. Kung tied up rin siya dun sa bagong Philippine Development Plan, then I don't see anything that is wrong with ensuring that everybody in government is aligned with the goals and principles being pushed for by the administration. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Dapat bang i-require ang pag-awit at pagbigkas ng bagong Pilipinas Hymn at Pledge tuwing flag ceremony? Pakinggan natin ang boses ng ating mga kapuso online tungkol dyan. Para sa ilan, why not? Lalo na kung makatutulong pa nila ito para mapakita ng mga Pilipino ang pagiging makabansa. Isa namang simbolo ng pagpupugay at respeto sa watawat at sa Pilipinas ang tingin dito ng isang netizen. Tila din naman pabor ang ilan natin kababayan at tinawag na nilang utos na pagsasayang lang ng oras at enerhiya ng mga tao. Git pa ng iba, mas maraming issue sa bansa ang dapat unahin ng gobyerno, gaya ng pagtaas ng presyo ng bilihin at pagsugpo sa korupsyon. Kaya para sa ilang netizen, irrelevant o walang katuturan ang hakbang na ito. Tanong naman ng iba, may nagbago nga ba sa Pilipinas para kantahin at bigkasin ang bagong Pilipinas? Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras.